mga barkada ko sa nangyari sa akin. Sana lang hindi ko na lang sinabi kung alam ko lang na magkaganito. Kasi sobra akong napahiya. Nang interview niyo sa kanya, Yung si kapatid mo yun di ba? Tapos nung pangalawa, ikaw na ata yun? Opo. Okay. So, kayo po, nung nakilala nyo po si Kuya Edwin, ay hindi po kayo dumaan sa akin. I mean, hindi po kayo nag-message sa akin para makausap sila or walang ganon. Tama po? Nag-message lang ako. Yung sabi ko ay, pwedeng hingiin yung number kasi magpadala ako dun sa pang-endoscopy. Yun lang. Tapos yung reply mo, o sige, ibigay ko yung number. Tsaka doon na yun, direkta sa kanya, hindi na ako nag-message ulit. Okay, so sa madaling sabi po, kayo po ay hindi diretsong nag-sponsor sa akin para tulungan si Kuya Edwin. Dumiretso kayo kay Kuya Edwin. Tama po? Oo, kasi yung tinanong ko naman na magbigay kasi ako ng pang-endoscopy. Sabi ko, hingiin ko yung number, tapos binigay mo yung number. Doon na po sa kanya nakadiretso yung pang-endoscopy. Okay. So yun lang po yung gusto kong malinawan na kayo ay diretso nang nagpadala ng inyong tulong kay Kuya Edwin. Tama po ano? Oo, Okay. doon na sa kanya. So saan po ba nag-ugat yung problema ninyo? Nag-umpisa siya nung mga kalahatian ng June. Yung maraming nagmi-message sa akin na mag-ingat ka kay Edwin. Basta mo lang siya ginusto, hindi mo man lang inalam ang pagkatao niya, ganon. Nung kalahatian ng June yun. Tapos wala lang. Tapos pag sinabi ko kasi sa kanya, huwag kang makinig, ganon sabi niya. Marami, sabi nila, ganito. Pwede ko bang sabihin yun? Sige po. Sige, sabihin niyo po. Tapos doon lang nag-provoke yung may nag-comment doon sa live niya na criminal siya, wanted sa droga, tsaka yung nakulong siya, tsaka scammer. Tapos, tinawagan ko siya ng, 5 ng umaga. Sabi ko, kasi noon ko lang siya napanood. Sabi ko, ano to? Sabi ko ganun sa kanya. Tapos sabi niya, tapos umiyak siya, sabi niya, wala dahil dyan inalis ni Sir Paul yung channel namin, binlock mo daw. Tapos sabi ko, aminin mo sa akin kasi kung ano yan, ganun. Kasi sa dami kasi nang nag-message sa akin, pag nagpaliwanag sa akin, alam mo yun na nagmahal ka lang naman sa tao, yung nagtiwala ka kasi mahal mo. Papaniwalaan mo, yung explain niya kahit alam mong hindi naman. Yung ramdam mo na lahat yun, lahat kasi nungalingan. Tapos sabi niya, hindi ko aaminin yan, hindi ko ginawa yan. Tapos, o sige, pag hindi mo inamin sa akin to, ipa-block kita. Tapos, o sige, tapos binlock ko siya, di ba? Binlock ko siya. Unang block yon, hindi ko lang natandaan. Tapos nung mga June 20, yung bago sila sumahod, June 17 ata, bago sila sumahod, sabi niya. Tapos in-unblock ko siya kasi ituloy ko nga yung kwarto ni Sophie kasi alam mo yun, para naman yung sa bata At saka, para naman sa kaalaman ng lahat, hindi naman nanghingi si Edwin. Kusa ko yung binigay kasi nagmahal nga lang ako. Kaso nga lang, kaso nga lang, yung taong minahal ko, mali siyang tao. Hindi ako napahalagahan. Okay lang yun. Tapos nung yung June 17, sabi niya, sabi ko, ipadala ko yung 35,000 para matapos yung kwarto ni Sophie. Kaya ko sa in-unblock. Dahil lang dun wala na akong
nagbalikan kami, wala. Tapos, ganon siya ganon siya. Dadaanin ka na sa iyak, yung maantig yung puso mo. Siyempre, babae ako, emosyonal kami. Sabi niya, o sige, aminin ko na ang lahat. Huwag ka lang mawala sa akin. Sabi niya, kasi mahal na mahal kita. Pero hindi ko maramdaman na mahal Okay. niya ako. Kumbaga, sa bunganga lang, wala sa puso. Okay, sige ate. Balikan ko lang yung sinabi mo. Sabi niya hindi kanya pinahalagahan. Paano mo nasabing hindi kanya pinahalagahan? Yung ngayon na lang yun, kumbaga sa pangkalahatan. Mm-mm. Yung nagmahal ako ng yung para naman sa lahat na kaalaman, Mm-mm. hindi ko naman si Edwin, wala siyang hiningi. Pusa ko yung binigay. Mm-mm. Kasi, nagtiwala nga ako sana, ganun din yung naramdaman niya sa akin. Tapos, nung June 16, na in-unblock ko siya, gawa ng, ituloy ko yung kwarto ni Sophie para matapos na. Sabi niya, o sige, salamat na in-unblock mo ako. O sige na, aaminin ko lahat. Alam mo, katabi niya pa si Ilyas nung umamin siya sa akin. Nag-video call kami doon sa bahay nila sa may sopa. Nanonood sila ng TV. Sabi niya, o sige, gumanon siya. Naku, Okay, so mayroong inamin sa iyo si Edwin na may kaso. Tama po? oh, Okay, so ano yung nasangkot siya sa may kaso? lahat yun doon nanggaling sa nag-comment sa live niya, ha? Lahat yan. Okay. So lahat ito ay comment doon sa live. Oo na, yan si Edwin, kriminal, addict, ganyan. Tapos, inamin niya na yung nakulong siya, di ba? Tapos, sabi niya, yung droga naman, noon daw kasing noong kasagsagan ng talagang masyadong mahigpit si Duterte, nasa Marinduque daw siya noon, sumama sa pagpangingisda. Tumawag daw yung tatay niya, na umuwi ka ngayon din, kasi isusuko kita, kasi nga baka nga naman anong mangyari sa kanya. Pero kasi, hindi nga siya na-detect, kasi marami siyang iniinom para hindi ma-detect. Sige. Tapos, namin niya na ngayon na wanted siya sa droga. Tapos, alam mo lahat inintindi ko. Siguro ganun talaga pag mahal mo yung isang tao kahit anong kapangitan sa pagkatao niya, tatanggapin mo. Tapos sabi niya, yung budol daw, yung scammer, nagkukontrata daw sa tao ng, kunwari yung alahas, 2,000. Tapos, ibibigay daw niya ng, kunwari, 2,000 yung alahas. Tapos, gusto daw nung tao na 4,000 ang mabenta. Pagdating naman daw nung alahas, hindi ganon. Kasi ang halaga nung alahas nasa 2,300 lang, ganon. Paano ibenta daw nung tao na 4,000? Ang paliwanag niya sa akin, gusto kasi ng tao, kalahati yung tubo nila. Ganon siya. Kaya, nagalit sa kanya, sinabihan siyang nang scam siya. Pero naman, yung nagsumbong sa akin, hindi ganon. Walang items na dumating, walang alahas. Verbal lang usapan, kaya quits, wala. Alam mo yung inamin ni Edwin sa akin, lahat ng pabor na hindi siya masisira doon sa inamin niya, gawa-gawa niya lang yon, hindi yung totoo. Okay. Para lang huwag siyang masyadong masama. Okay, so sinasabi mo ngayon ate na mayroong inamin si Kuya Edwin na ginawa niya yung bagay na yan. Inamin niya na nga. Sabi niya, totoo yan. Sabi niya, bago pa dumating si Sir Paul, iniwanan ko na yan. Ang linaw niyan, Sir Paul. Sabi niya, bago dumating
dumating si Sir Paul, iniwan ko na yan, nagbago na ako. Pero hindi. Ba yung ganon? Tapos parang nanlamig yung pakiramdam ko nga, oh my God, ganito ba yung taong minahal ko? Yung nagtiwala ka na gusto mo siyang gumaling sa sakit niya. Ikaw yung nagsikap na gumaling siya, pero siya hindi. Sinasabi mo ate ngayon na inamin ni Kuya Edwin na siya ay nagda-drugs. Nung una, nung binla, di ba? Una ko siyang binla. Tapos in-unblock ko. Doon siya umamin. Doon. Na, o sige na, aaminin ko, yung wanted ako sa droga, totoo yun. Pero gumagamit ako niyan matagal na. Pero hindi ko maramdaman. Siyempre sabi niya lang yun. Bago daw kayo dumating, mga isang buwan, tinigil niya na. Pero hindi yun. Bakit niya tinigil? Wala na siyang pambili. Di ba, ngayon ang ba ay nag-ugat dahil sa lumalabas ng mga chismis, naniwala ka dun sa binabalita sa'yo ng nagpapaalam sa'yo, may nagsasabi sa'yo na ganito si Edwin. So yun yung basis mo. Kumbaga doon ka naniwala. At yun yung pinaparating sa'yo. At may batayan ka kung bakit mo nasasabi yan. At mayroon kang kaya mong i-prove sa amin na totoo yung mga sinasabi. Tama po? Sir Paul, kasi alam mo, pagmahal mo yung tao, kahit ang sinasabi niya, papaniwalaan mo kasi nabubulagan tayo sa pagmamahal. Kahit hindi naman yun ang totoo. Inamin niya sa akin, lahat ng nag-message sa akin, pag tinanong ko sa kanya, pag-aawayan namin yan. Hindi yan totoo, ganito lang, nainggit lang sa amin kasi umangat yung buhay namin. Hindi ako mananalo doon. Pero nung inamin niya na bago kayo dumating, tumigil siya sa pagdodroga. Of course, tumigil siya kasi wala na siyang pambili. Yun. Pero ngayon na nakakuha sila ng sa sponsor ng pera, nakakuha sila ng, tingnan mo nga, endoscopy. Sabi niya, binalik sa akin. Hindi ako nagsalita, nanahimik ako. Kasi alam mo yung tao na minahal mo naman minsan, hindi mo kailangan siraan. Mag-move on ka kasi ginusto mo yon. Okay. Kaso, sinasabi mo, kasi nung na-interview ko siya, sinabi po niya sa akin na ang pang endoscopy na 40,000 ay binalik niya sa iyo. Ang endoscopy. Ayun po, balak po niya na pag-uwi po niya, gusto po kasi niyang mangyari. Sabi ko naman, kung ako magpapa-endoscopy ngayon, sige, ipapa-endoscopy ako para masabi ko na rin at ma-video namin magkapatid ang about sa aking endoscopy. Nag-decision po yun na pag-uwi daw niya, bali, uwi na naman po siya. Uuwi ba siya? Uuwi po, pero hindi po dito. Sa kanila po. Sasamahan ka niya? Opo, pang-endoscopy. Di ba binigyan ka niya ng pang endoscopy? Opo, hindi, binalik ko po sa kanya. Binalik mo sa kanya? Binalik ko po sa kanya. Ang tinanggap ko lang po ito pong papa-extension na pinaghati-hatian po ng kanyang mga katrabaho. So sa madaling sabi, hindi ka nga nagpa-endoscopy at ibinalik mo sa kanya. Magkano ibinalik mo sa kanya? 40 po. 40. So nabalik sa kanya yung pang-endoscopy. Opo. Na ang plano po namin, pag-uwi po niya, yun. So pinapabulaanan mo yun ate? Pinapabulaanan mo yun ate na hindi niya ibinalik sa'yo yung 40,000? Hindi. So walang ganon, walang naibalik? Walang naibalik. So itong 40,000 na Hindi ko ito, ito pong 40,000 na ito, yung sinasabi niya sa akin dati, nagagamitin niyang pampagamot. So hindi pala nangyari yun at nakalipas na ilang buwan, magpo-4 months na rin na nakilala natin sila na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapa-endoscopy si Kuya Edwin. Tama, ano po? Kasi hindi mo na rin naitanong, Sir Paul, sa mga interview na nagpa-endoscopy, hindi mo na yun naitanong sa loob ng 3 months hanggang ngayon. So, hindi ko kasi naitatanong, pero off-cam, natatanong ko sa kanya dahil kapag nagkikita kami at napupunta kami doon, tinatanong ko siya, kamusta ang health mo? Dahil alam ko nga, mayroong nag-sponsor na sa kanya, ikaw nga yun. Kaya hindi ko na masyadong naitatanong sa kanya. Pero palagi kong sinasabi nga sa kanya noon, na unahin niya yung health niya. Unahin niya, magpa-check up, ano yung mga kailangan. Dahil may tumutulong na nga. Kaya hindi ko na yun pinakialaman. Pero hindi ko akalain na sinabi mo nga at pinabulaanan mo na hindi na ibalik sa iyo yung pera na 40,000. Okay, meron pa akong naririnig na kwento, no, at sinasabi at ito yung nag-chat na tayo, no, dahil wala na nga kayong, kumbaga hindi na maayos yung relasyon ninyo at
mayroong mga problema. So, ikaw yung nag-sponsor sa kanya at binigay mo yun sa kanya ng kusang loob at hindi hiningi ni Edwin. Tama po? Oo, tama yun. Okay. Tama So, yun. ngayon, dahil nagkaroon kayo ng problema, ay binabawi mo yung mga bagay na naibigay mo sa kanya. Bakit po nyo binabawi yun? Kasi Sir Paul, may dahilan ako. Ayoko yung malaman ko na isang araw, isang linggo, isang buwan, isang taon, lahat ng binigay ko, nabenta niya dahil wala siyang pambili ng droga. Yun lang yung dahilan ko sa kanya. Dahil Sir Paul, nagdudroga talaga yan. Na-involve sa drugs. Totoo ba yan? Ay. Hindi, Ay, hindi hindi. po ah. Hindi. Hindi. Ikaw ba ay nagda-drugs? Never. Ikaw? Hindi po. Tumitikam lang po ng Yossi. Konti. Yossi. Pero drugs po hindi. Hindi. Sa talambuhay ko po wala. Okay. Kahit po kalkalin yung aking diyan. So, wala. Hindi totoo yun. So, willing pa ba kayo magpa-drug test para patunayan? Oo, kahit po, po kami. kahit po ngayon. Ah, ito ngayon. Oo. Kahit po ngayon. Oo. Okay, sige. Sabi ko sa'yo, magbabayad ako, hair follicle mo siya eh. Gagastusan ko siya. Pero wala eh. Ang sabi niya, hindi daw kasi hindi siya nagsashampoo. Ang nilalagay sa buhok pagkatapos maligo, lotion. Hindi daw yun madidetect. Anyway, dahil sinabi niya po sa kanya, sinabi ba sa iyo ni Kuya Edwin na kahit magpa-check siya ng buhok niya para sa drug test ay magne-negative pa din siya dahil hindi madidetect? Sir Paul, ang sabi niya pa, kahit kalbuhin mo pa ako, ganon siya, yung talagang kailangan kahit i-provoke mo siya, hindi. Ay hindi, kahit kalbuhin mo pa ako, kahit lahat ng buhok ko, dalhin mo pa doon sa laboratory, ganon siya. Pero, bawat video ko namin, ang red horse, ang sigarilyo, yung droga lang ang hindi ko nakikita. Pero sa mata niya at saka sa mukha, yung alam mo yung mukha niya parang malaglag na yung mata at saka yung tuyong-tuyo yung niya. Tapos nung na inaway ko siya, yung minura ko siya na grabe, nagdroga ka na naman, tingnan mo yung mukha mo, yung itim niya hanggang dito. Alam mo yun na parang hindi natutulog. Hindi daw kasi alam mo yun na ganun lang talaga daw yung mukha niya mapungay. Okay. Paano patunay ko? Hindi ko naman nakita yung droga, yung red horse lang at saka sigarilyo. Okay. So, yun talaga yung paniniwala mo na siya ay gumagamit na ipinagpapawal na gamot. Ano po? Okay, balikan natin Kasi yung... sabi niya Sabi niya. Sinabi niya sa'yo po. Ano po? Pero sabi niya, tumigil na siya bago ka dumating. Okay. So, Kailan lang yung Sir Paul? So sa madaling sabi, si Kuya Edwin ay nagda-drugs before bago namin siya nakilala. Tama po? Sabi niya nga sa inyo, di ba? Nung Sir Paul, panahon pa ng mayumayon. Yun. Okay, sige po. At ito pong babawiin nyo na mga ibinigay nyo, okay, pwede nyo po bang sabihin sa amin kung ano po yung mga babawiin ninyo na naibigay nyo po para kay Edwin? Alam mo Sir Paul, alam mo naman yan eh. Hindi ko na kailangang i-detalye dito kasi alam mo yun, ayaw ko rin siyang mapahiya kasi kusa ko nga namang binigay yun. Kaya ko lang siya naisipan na bawiin. Gawa nung baka balang araw, ibenta niya yon para sa droga. Yung bang maraming nangangailangan na tao tapos naibigay mo lang sa, alam mo yun na nabulagan ka masyado sa kabaitan, na puro Panginoon yung lumalabas sa bibig. Alam mo yung nabulagan ka. Alam mo, hindi ko nasabihin lahat yung Sir Paul kasi ayaw ko naman ipahiya si Edwin. At alam mo naman din yan kung ano yan. Hindi ko na kailangan i-detalye kasi ayaw ko namang, may pamilya kasi si Edwin, naging mabait sila sa akin. Walang kumampi kay Edwin sa nangyari sa amin ngayon. Buti nga daw sa kanya yan. Para na lang sa pamilya niya. Kasi hindi naman ako ganun masama eh. Alam mo yung gagawin ko ang lahat. Maisalba ko lang yung buhay ni Edwin na hindi malulong sa droga. Pero wala eh. Hindi pa niya kaya ngayon magbago. Puro lang siya, okay, magbago ako, okay, pero nakikita ko namang nag-red horse. Araw-araw yan, wala pa kaming nag-video call na walang red horse sa lamisa at saka sigarilyo kasama si Iyas. Yung droga lang talaga ang hindi ko pwedeng nandyan sa lamesa, wala. Okay. Base lang yun sa sinabi niya na bago kayo dumating, iniwasan niya na yun, magbago ako para sa'yo, gagawin ko to, pero wala. Paano magbago? Ang makita mo lagi red horse araw-araw. Ganun ba yung nagbago? Hindi ko na sabihin yung binigay ko sa'yo
niya, Sir Paul. Alang-alang na lang sa pamilya niya. Kasi, alam mo yun, masyado siyang, kumbaga, lalaki siya kasing tao eh. Tapos, ayaw ko yung masyado siyang ma-down na, ang yabang ko naman, inamin ko pa dito sa interview na ganun lahat ang binigay ko sa kanya. Ikasalanan ko naman yun kasi ako yung nagpauto sa kanya. Yung ganun, alam mo yun. Okay na yun, basta ikaw mismo, alam mo sa sarili kung anong mga bagay yun. Okay. Sige po, ate. At nalaman ko na rin yung buong kwento sa'yo, no? At yung mga pangyayari, ano. At again, kaya ako ginawa itong interview na to sa'yo para makuha din yung side mo, no? Para makuha yung side mo at ma-explain mo yung mga pangyayari. At again, ako po ay walang kinalaman dito dahil una-una labas ako sa personal ninyong dalawa at dahil kaya lang ako nandito ngayon dahil nakilala mo si Edwin dahil sa mga vlog ko. Pero ano man yung naging problema ninyong dalawa ay labas po ako doon. Okay? At Nanghihingi po ako ng sorry, Sir Paul, na sa kaguluhan na to naging nadamay kita, yung naistorbo ko yun, na lagi akong mag-chat-chat, na pinaglalaban ko yung karapatan ko, yung humingi ako ng pasensya doon. okay lang yun kasi Kasi nagugulat lang ako kasi syempre hindi ko alam yung takbo na nangyari sa inyo dahil ang lahat ng dumadaan kasi sa akin is sponsor lang eh. At kaya alam mo yung naging masaya naman kami kahit papano. Hindi ka kasali doon. Kumbaga, ngayon lang na nagka-problema kami, nadamay ka. Alam mo yun, kasi wala akong mapagsabihan eh, na ganun yung ginagawa ni Edwin na ano. Alam mo yun, pag mahal mo yung tao, ayaw mo siyang ipasama. Pero kasi, minsan kailangan mong ipaglaban yung naramdaman mo. Na kahit ayaw kong magpa-interview kasi para saan ba? Ayaw ko na, di man ako artista, pero wala eh. Kailangan kong sabihin lahat yung mga nalaman ko, yung hindi ako sigurado sa droga, hindi ako sigurado sa ano, ang sigurado ko lang yung red horse at saka sigarilyo at saka yung mukha niya. Kaya sabi ko nga, magbabayad ako kahit malaki pa yan. Magpositive lang si Edwin. Okay, so itong interview natin ito ay para maipaliwanag lang din yung side mo, ano ate, at hindi na kayo magkakaayos, kumbaga. Hindi na ba kayo magkakaayos? No. Hindi mo ba siya, kung mayroon man talaga at ang katotohanan yung sinasabi mo, hindi mo na siya mapapatawad? Ipadrag-test mo muna siya. Pag nag-positive, papatawarin ko siya. Tapos magbago siya. Pero hindi agad. Kumbaga, malabo yun. Alam mo, nakakatakot ang drug addict, Sir Paul. Ang daming napapapahamak ng buhay yan. Hindi ko na isakripisyo ang buhay ko. Ang tagal ko dito sa Korea, mamamatay lang pala ako sa mga kamay niya. Okay. Hindi na, oy. So, may nasabi ka rin sa akin kanina na parang papatulpo mo siya, ano? Yung ganong issue? Ayun lang yung sa gamit. Alam mo yun na pinilit niya na papuntahin yung kapatid ko. Para saan? Ang pira galing dito sa Korea. Alam mo, Sir Paul, lalaki siyang tao. Ayaw kong kahit nung una pa man na, kaya nagustuhan naman niya ni Edwin kasi binili niya nung binili ko daw ang pag-ibig ni Edwin. Ayaw kong pati sa pamilya ko, malalaman nila na gano'n na karami ang nabigay mo, kababae mong tao. Alam mo yung, ako kasi yung meron. Kung minahal ko naman si Edwin at para sa amin yun, bakit ko ba ipagkakait? Pero kasi ang sabi niya, papuntahin yung mga kamag-anak ko at yun ang kumuha sa ano niya. Imbis na sabihin niya na mag-sorry siya, magpakumbaba, na sorry na kung may nagawa man ko. Hindi, maghahamon pa siya na papuntahin yung kapatid ko at ibigay yung gamit. Ano sa klaseng tao? Ano yun? Sa dami ng ginawa kong kabutihan, hindi man lang yan na-realize yun. Grabe, malupit siya. Kaya sabi ko, ipatulpo ko na lang kung hindi niya ibigay yung gamit. Alam mo yun na, okay, ibigay ko lahat yun. Kasi kaya ko pang kitain dito yun. Ako yung meron ako. Sa tagal ko ba naman dito? Pero kasi, ayoko yung ako pa yung yayabangan niya, nahahamunin na ibigay niya lang. Oh my God, isang sorry mo lang, pag sinabi sa'yo, okay na. Pero huwag yung sorry kasi ganito. So, wala. Mag-sorry siya, sorry lang. Wala na kasing kasi. Idugtong niya pa na, kasi ganito. Huwag ganon. Hindi yan sorry. Wala sa loob yan. Okay. Gusto naman niya ibigay sa iyo yung mga naibigay mo, pero ang sabi lang niya kasi is willing siya pero yung pamilya mo yung kukuha. Yun lang naman yung nasabi niya. But anyway, kung yun naman ang napag-usapan ninyo at again ako ay umaasa na sana ay magkaayos pa kayo kahit hindi na kayo
mag-girlfriend o boyfriend, kahit magkaibigan or kahit hindi na magkaibigan, maayos lang yung gusot, kung ano man yung gusot. Kasi mas masarap kasi sa feeling atin na wala ka ng galit sa puso mo, tinanggal mo na yon at na mag-move on. Yung mga Siguro, ganun. Sir Paul, hindi pa sa ngayon. Hindi Okay. pa sa ngayon. Alam mo yung dibdib ko na nagtrabaho ako, yung nanginginig ako sa galit, gusto kong sumabog, hindi ako nakakatulog, ang payat ko na kasi hindi ako nakakain. Alam mo yun, tao lang naman tayo, ang Diyos nga nakapagpatawad. Pero siguro hindi pa sa ngayon, magdasal na lang ako na hindi siya mapariwara ng tuluyan, maalagaan niya si Sophie. Alam mo yun, ang dali lang naman eh. Ang dali lang tayong humingi ng tawad basta nasa puso lang natin. Huwag yung masyado kang mataas. Wala ka pang napatunayan sa buhay mo. Magpasalamat ka nga, may nagmahal sa'yo, may nagbigay sa'yo ng karangyaan. Pero hindi ganun. Alam mo, Sir Paul, 4 lang na salita. Ang gusto ko, 4 lang na silabo lang marinig ko sa kanya. Ako na lahat, sagot ko na. Kasi ako naman yung pinagpala. Katapatan lang, pero wala. Katapatan lang ang hiningi ko. Hindi niya pa maibigay. Kasi hindi niya ako totoong mahal. Ganun yun. Natanggap ko na yun. Kasi kung mahal ka, hindi mo nagagawin ang mga bagay na yun ang dahilan na mag-aaway kayo. Iiwasan mo yan. Pero hindi siya. Kung kailan mo siya inaway, sa kanya araw-arawin. Okay. Gaano mo siya kaminahal, ate? Dati, pero ngayon wala na. Okay, nung mga panahon na kayo ay okay, gaano mo siya kamahal? Gaano mo kamahal si Kuya Edwin? Alam mo naman ang pagmamahal, wala namang yan eh, walang katapat na, yun, nagmahal ka kasi nasa puso mo, yung wala kang hininging kapalit. Yun yung totoong nagmahal ka, yung, alam mo yun, minisage ko naman yan si Edwin eh, nasalamat, nung panahon na, alam mo yung 3 buwan, napakilig mo naman ako eh, sumaya naman ang buhay ko, yung nagising ako sa umaga na masaya ako, yung alam mo yun, Ang sakit lang, Sir Pulbo. Alam mo yung napahiya ako dito sa mga barkada ko sa nangyari sa akin. Sana lang hindi ko na lang sinabi kung alam ko lang na magkaganito. Kasi sobra akong napahiya. Kasi nagmahal lang naman ako. Ganun talaga siguro pag nagmahal ka. Yung kung sino yung taong minahal mo, siya din yung malapit sa'yo. Napahiya lang ako, Sir Paul, sobra. Kasi, ay, Kaya ako, ang sakit lang. okay. Napahiya ako sa buong mundo na sana lang hindi ko na lang inamin yung sa amin ni Edwin. Kaya lang, alam mo yung kinilig ka, masaya ka, maikwento mo sa kaibigan mo na gano'n, na isubscribe mo sila kasi ganito. Pero kasi hindi mo alam kung anong mangyari kinabukasan. Tapos ngayon, alam mo yung napahiya ako, hindi ako makakain. Alam mo yung masakit lang sa akin na napahiya ako na Sige, ate. Okay, alam kong nasasaktan ka dahil sa mga nangyari at ito na lang. Ano na lang yung huling mensahe mo para kay Edwin? Mensahe mo na lang sa kanya. wala eh. Kasi matanda naman na siya eh. Kung magbago siya, magbago siya. Hindi para sa akin, hindi para sa sarili niya. Ay, magbago siya, hindi para sa akin, hindi para sa anak niya, kundi para sa sarili niya. Mahalin muna niya yung sarili niya. Pag nalaman niya yun na pagmamahal sa sarili, saka pa lang niya pahalagaan ng tao na sa paligid niya, kahit yung anak niya. Yun lang, yung mahalin muna niya yung sarili niya. Kasi pag hindi mo mahal ang sarili mo nga hindi mo mahal, paano pa yung nakapaligid sa'yo? Hindi ka kayang magmahal pag hindi mo muna mahalin ang sarili mo. Okay, sige. Ganun lang. Sige, ate. At maraming salamat sa pagkakataong ibinigay mo sa akin para makausap ka.
At thank you, no? Alam kong nasaktan ka, nagmahal ka, pero ganun talaga ang buhay. Pero again, yung pinakamabisang gawin mo, syempre, alam kong hindi mo pa siya kayang patawarin. Pag-pray ka lang. Ang gusto ko lang ay tanggalin mo na yung galit sa puso mo. At magsimula ka nung hindi mo na siya iniisip, no? Makaka-move on ka rin. And later on, alam ko, maintindihan tayo ng mga kababayan natin kung bakit nangyayari ito sa inyong dalawa. And thank you again, no? Para nakuha lang yung side mo. Alam ko may mga basher na mambabasa sa'yo. At alam ko naman na handa ka dyan. Huwag mo na lang pansinin, ignore it, and if you know the truth, yun naman yung magpapalaya sa'yo. And syempre, kung alam mo yung katotohanan, wala kang dapat ikatakot. At ako ay umaasa, alam kong hindi sa ngayon, pero later on, magkakapatawaran din kayo. Maraming salamat ate ha. And Sige, ingat sir po. ingat. Salamat sa salamat. papasa sa message ko. Okay, thank you. Oh, sige, salamat. Okay mga kababayan, Oh, siya po. bye-bye. Okay mga kababayan, siya po si ate na ating nakausap at yan po ay regarding sa kanilang dalawa ni Edwin. So minarapat po namin na ilabas ang ganitong kwento ng kanilang buhay. Dahil alam ko pong naging parte kayo ng istorya ng kanilang buhay, especially po kay Kuya Edwin. But ganun pa man, ako po ay umaasa na sila po ay magkakayos at antabayanan niyo po ang sagot ni Kuya Edwin sa mga ibinunyag ng kanyang dating girlfriends sa istorya ng kanilang buhay. Okay, at maraming salamat po sa inyo mga kababayan. At again, wala po kaming kinakampihan dito at mananatiling kami po ay pumapagitna at alamin natin ang buong katotohanan sa mga nangyayari po ito. Marami pong salamat. Muli ako po si Pugong Biyahero. At sana po kung hindi po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at paki-hit niyo rin po yung notification bell para palagi po kayo maging updated sa lahat ng mga video na aming i-upload. Maraming pong salamat sa inyong lahat. God bless po.